handa. Ako dyan kay Nika. Nawa kay Nika? Nasabi po sa akin na, nasabi po yan sa akin na, mama, pagod na ako dito. Uy, ka na. Ganyan po yan sa akin. Kawawa. Kung may magagawa lang po talaga, kung pwede lang ako lumipad dyan para umuwi po ako. Lalo kung may mga sakit po yung mga bata. Magandang umaga po mga kalingap. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga din po sa ating mga viewers, subscribers, at mga sponsors po. Magandang umaga rin po sa ating mga butihing OFW. Maraming salamat po sa inyong pagpapanood sa ating mga videos. At hindi po kayo nag-skip. Nakakatulong po kayo ng malaki doon sa amin po mga tinutulungan. Gaya ng aming pupuntahan ngayon sa umagang ito. Maraming salamat po sa kabaitan sa mga taong aming iniidolo. Kagaya nila Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, ganoon din po kay Kalinga Prab. Sila po ang naging inspirasyon namin sa mga gawain namin ito. Sila din po ang naging dahilan kung kaya nandirito kami ngayon sa Kalingap at patuloy na naglilingap sa ating mga kababayang mahihirap dito sa kabundukan ng Camarines Norte. Sa umaga pong ito mga Kalingap, samahan niyo po ako dito sa aking mahabang paglalakbay sa paglingap sa ating mga kababayang mahihirap at kapos. Sa umaga din pong ito ay dalawin natin 6 na magkapatid atin pong dinadalaw at tutulungan po sa umaga ito. Tara po, samahan niyo po ako sa pakikipag-usap dito sa 6 na magkapatid na nagkaroon ng irresponsableng ama na hindi po tumutulong sa kanila. At alamin din natin kung meron na ba siyang nagawang tulong dito sa kanyang 6 na anak. Ang ina ay nagpakahirap magtrabaho sa ibang bansa para lamang mabuhay ang kanyang 6 na anak. Samahan niyo ako mga Kalingap. Ay, andito pala sila oh. Ang sipag ni Risa May. Risa May, no? Ano? Sila po yung mga batang ating pong tinutulungan mga Kalingap. Ito po si Risa May. Lagyan lang kita ng ano ha. Kumusta ka na Risa May? Ayos lang po. Ang sipag niya mga Kalingap po. Kumusta ng buhay niyo? Ayos lang po. Matagal ko na kayo hindi nababalikan. Kumusta naman yung naging Pasko niyo? Ayos naman po. May handa naman po. May handa? Kumusta naman yung mabait mong tatay? Wala na po yun. Wala na? Hindi na nagparamdam? Galit na po sa akin. Galit sa inyo? Bakit daw? Doon po sa Doon sa? po namin nung sinabi po namin sa vlog. Napanood niya na? Opo. At nagagalit siya? Opo. Ano daw ang dahilan ng kanyang ikinagagalit? Ewan ko po. Wala man pong binanggit. Oo. Nagpakita ba siya rito? Hindi po. Hindi naman pala siya Sa nagpakita. cellphone lang po nagtawag po sa akin. Nagtawag sa iyo? Ano mga sinabi niya? Nangumusta po. Tapos pagkatapos po nun sinabi niya pong gusto niya daw pong kunin sa amin si kuya tsaka yung isa ko pong kapatid na babae tsaka lalaki. Hindi man po ako nagpapayag. Bakit niya kukunin yung kuya mo at saka yung mga kapatid mong babae? Ewan ko po. Bakit daw? Anong dahilan? Wala man po siyang sinabi ko anong dahilan. Gusto niya lang daw pong kunin yung 3. Siya ba'y nagbibigay sa inyo ng pagkain sa inyo linggo-linggo? Hindi po. Hindi naman pala siya nagbibigay tapos nagagalit siya at malakas pa ang loob niya na kukunin yung mga kapatid mo.
Gayong wala naman pala siyang ibinibigay sa inyo. Nung bagong taon, dinalaw ba kayo? Hindi po. Hindi naman. Hindi kayo dinalaw? Ay, grabe. Anong klaseng ama siya na hindi man lang niya madalaw itong kanyang mga anak, mga kalingap, na ang dami-dami nito. Ito para mga ibon. Kawawa naman itong mga bata na ito. Ayan po, ang dami. Pare-pareho ang mukha. Kumusta naman si mama mo? Ayos man po, nandun pa rin po nagtatrabaho. Nagtatrabaho. Nagpapadala ba si mama mo? Opo. Magkano naman pinapadala ng mama mo? Ano po? 4K. 4K sa inyong magkapatid buwan-buwan? Opo. Kawawa naman. 6 sila magkapatid, mga kalingap. Dahil sa liit niya talaga naman sweldo sa Saudi Arabia. Hindi po ibig sabihin pag nag-Saudi tayo, mga kalingap, malalaki na po ang sweldo natin. Maliit pa rin po ang kinikita ng mga ating mga kababayang OFW na nasa Saudi. Mabuti naman nakapagpadala si mama mo ng 4,000. Yung bagong taon, binati man kayo ng papa nyo? Hindi po. Pinagalitan pa. Bagkus imbis na batiin, pinagalitan pa kayo. Ano? Anong sabi sa iyo? Masasakit siguro mga salita binitawan sa iyo? Ha? Huwag kang mahiya. Huwag kang mahiya. Kailangan malaman yung kanyang pagkatao dito kung anong klaseng ama siya. Dahil ako naman, kami mga viewers at ako nagbo-vlog sa inyo, nakikita ko kung gaano siya ka-irresponsable sa inyo. Sige, huwag kang mahiya. Sabihin mo lahat. Noong una po, nangumusta po siya sa amin nung nagtawag. Nagsabi nga pa ako na okay lang po kami. Tapos pagkatapos po nun, ano po siya, na gusto niya kunin yung mga kapatid ko. Sabi ko, hindi man po ako mapayag. Ayaw po namin maghiwalay-hiwalay. Tapos siya na din po mismo nagsabi na habang buhay daw po siya, hindi daw po kami maghiwalay. Tapos sinabihan ko po na, di ba papa, ikaw po nagsabi na ayaw mo kami paghiwalay-hiwalayin. Tapos gusto mo kunin 3 kong kapatid. Tapos sinabihan niya po na ano daw po, kung ayaw daw po namin sumama sa kanya ay diwag. Di sinabi ko man po, di talaga po kami masama sa iyo ano po, halos wala po kaming kinakain na masyado, tsaka di po siya nakakatrabaho. Tapos sinabihan pa po ako na mukhang pera. Mukha daw kayong pera? Opo. Dahil tumatanggap kayo ng tulong mula sa kalingap? Nagkamali ka, Mr. Anong apelyido? Montano? Montano po. Montano. Nagkamali po kayo, sir. Ang aming pagtulong po dito sa inyong mga anak ay taos puso po. Sir Montano, ipapakita ko sa iyo na kung mayroon tutulong na mag-sponsor dito sa mga anak mo, ipapagawa ko po ang bahay nila. Patunay na taos puso po ang aming pagtulong sa pamilya mo at hindi po kami namimigay hindi po namin sinisilaw ng pera ang iyong mga anak. Ano pa mga sinabi ng ama mo? Nung po, kasi po nasagot ko din po siya, pero di man po yung pasigaw. Oo. Tapos nag-ano po sa amin na dati daw po, di man daw po kami dati na nagsasagot sa kanya. Tapos sabi ko yung napunta lang daw po kami sa mga kapatid ni mama, ganito na daw po ugali namin. Tapos po sinagot po ni mama na hindi daw po dahil sa kanya, di man daw po kami magsasagot sa kanya ng mga sinabi niya sa amin na hindi dapat sabihin. Naiyak na lang po ako dun yung pagsabi niya. Naglipat lang po kami dito, tapos huwag na daw po namin siyang alalahanin na isipin na lang daw po namin na patay na siya. Wow. Huwag na daw po namin siyang hanapin. Wow. Ang galing niya. Para siya nagpapaawa effect. Para sa inyo.
Anong masasabi mo sa mga pinagagawa sa'yo ng papa mo? Lalo na ikaw ang pinakapanganay na babae, ikaw nagdadala dito sa mga kapatid mo. Anong masasabi mo? Sana po na naisip niya din po kung gaano kahirap mawala ng magulang. Dapat po na kahit po wala siya, dapat po siya nagbibigay sa amin ng Tama. panggastos. Sa dami niyang anak niya, sa dami niyong magkapatid, ni Singkong Duling mga kalingap, hindi po nagbibigay ang kanilang napakabuting ama dito sa mga bata. Nakakaawa kung isipin mga kalingap. Nakakaawa, nakakasakit ng dibdib dahil isa din po kong ama na may pamilya din po ako. Kumusta kayo? O, bless muna kayo. Oh. Yan. Yan. Ang dami mong sugat sa ulo. Ano nangyari sa ulo mo? Nagkakamot po. Kahit wala magpapito. Walang kuto. Dahil sa init ng araw. Sa kuya mo, kinakausap ba ni papa mo yung kuya mo? Iwan ko lang po. Hindi ba siya tumawag sa cellphone? Hindi man po yun natawag na sa amin. Hindi na tumatawag sa inyo. Hindi man tumatawag sa inyo. Hindi po. Grabe. Nakakaiyak. Nakakaluha. Sa ganitong sitwasyon mga kalingap, mga bata nagdurusa doon sa kawalang hiyang ginagawa ng kanilang ama. Bakit ko nasasabing kawalang hiyaan mga kalingap? Alam niyang napakarami niya ng anak. Alam niyang napakarami niya ng asawa. Pero nagawa pa niyang anakan ng 6 na piraso itong babae ito. At patuloy, kung pumayag yung babae na anakan siya, 7 na sana ang anak niya. Dahil ayaw niyang pumayag na mag-abroad yung ina ng mga bata. Napakawalang puso ng lalaking ating binabanggit ngayon si Montano. Kung sakaling mapanood niya pa rin uli ngayon ang ating mga video. Marami ba siya napanood na video? Panood niya yung video na ano? Hindi ko lang po alam. Nung napanood niya, doon siya nagalit. Opo. Dahil ba sa nabisto yung kanyang kalukuhan? Kasi ngayon, may asawa naman siya bago. May anak na ba siya doon niya? Wala po. Wala pa. Pero baka aanakan pa yun, tama? Si bata pa yung babae. Ewan ko sa mga babae, mga kalingap, kung bakit naluluko sila sa taong ito na nagtatrabaho pa ba siya ngayon? Iwan ko lang po. Okay na Mamaya na. Mamaya na, dyan lang kayo ha. Ano pang... Ang kuya mo pala nasaan? Nasa kaayunan po. Kaayunan? Anong ginagawa nila ngayon? Makuhang? Nyog po. Nyog? Mangunguha lang? Opo. Ha? Nagtatrabaho sila? Mahingi lang ng nyog. Kawawa itong mga bata na ito. Ayan po itong bahay nila mga kalinga po. Panoorin niyo po ito. Ito po ang bahay nila. Sino nagpagawa ng bahay na ito? May nagtulong din po sa amin nung unang vlogger. Sino? Yung Bro TV po. Ha? Bro TV. Bro TV po. Bro? Hindi siya kalingap? Hindi po. May nagtulong sa inyo dati? Na-vlog din po kami dun sa trabaho din po na ni Papa. Trabaho ng papa mo? Opo. Yung nandito pa po siya dun sa mga Christmas decor po. Oo. Dun po kami na-vlog. So may dating nagbablog sa inyo? Opo. Bro TV. Hindi siya kalingap kasi hindi ko alam mga kalingap kung sino yung Bro TV. Sorry kung kalingap ka man, sorry din po. Kasintabi at tutulong lang din naman ako. So itong bahay na ito, pinagawa lang pala ito ng isang vlogger din. Opo. Mabuti, mabait yung vlogger na. Bakit di na siya nagbalik?
Tapos na po kaming tulungan nun. Ay, Ha? tapos na po kaming tulungan. Tapos na kayong tulungan? Baka po. So, ang bahay na ito, ni Singkong Duling, wala talaga palang inabot ang papa mo? Ha? Wala po. Grabe ka man, Tano. Ni Singkong Duling, wala kang inabot dito sa bahay mo. Inaasa mo sa mga vlogger yung pamilya mo. Anong klaseng ama ka? Na ganun ang puso mo na makaya mo lang tignan. Mahalaga sa'yo, makaraos ka lang sa iyong pangangailangan sa araw-araw. Ni pakainin yung pamilya mo, ni pakainin yung mga anak mo. Never mong ginawa. Inuuna mo pa yung kalibugan mo sa sarili kaysa ang tulungan itong pamilya mo at nagagalit ka pa. Ang kapal ng mukha mo, pare. Alam mo ba yon, pare? 23 na ang anak mo sa iba't ibang mga babae. Kahit magsildo ka pa ng 1,000, hindi mo kayang pakainin sa lahat na ito. Ang dami mong inanakan na babae. Lahat sila, pinapaasa mo sa iyong mga pangako. Mga pangakong walang kakwinta-kwinta, na tanging ikaw lang sa sarili mo ang nakikinabang. Patawarin ka sana ng Diyos, pare. Sa pag-abandon na mo dito sa mga bata. 6 na piraso. Puro inosente. Di ka ba na konsensya, pare? Ha? O talagang sadyang wala ka ng hiya? At talagang gusto mo lang parausa ng mga kababaihan para sa pansarili mong interes lamang? Paano mo ba sila nililigawan, pare? Sabihin mo, napakayaman mo siguro. Siguro napakagalante mo sa walang hiyaang kwintang ginagawa mo. Pare, patawarin ka sana ng Diyos. Ilan pa sa pamilya mo? Dahil sa 23 piraso na naging anak mo, ilan pang babaeng lulukuhin mo sa mga darating pang panahon? Napakalibog mo. Hindi ka na naubusan ng libog sa sarili mo. Maawa ka dito sa mga anak mo. Grabe yung nagpis na ginawa mo. Ano yan? Mama po. Oh, kumusta? Kausapin daw ako. Hello? Oy, ito po yung nanay. Ito po yung nanay, mga kalingap. Oh, maganda. Maganda kaya inanakan ang inanakan. Kung hindi, bakit ka pumapayag na anakan ka ng marami? Ano po yung... Ha? Gusto po niya kapag... Sana yan, 3 lang yan. Oh. Kaya nagbabalak na ba ako mag-abroad gawa ng sa hirap nga ng buhay. Oh. Kapag nagbabalak na ba ako mag-abroad, nabubuntis po. Hindi mo rin pinipigilan ang sarili mo na dumami ang anak mo? Ano din po? Ha? Pinipigilan mo. Kaso masarap, no? Hindi. Ang gwapo siguro ni Montano. No? Ate? Mura naman po. Mukhang tao naman po. Mukhang tao dahil kaya natatakot ka na iwanan siya kaya nagpapanak ka na nagpapanak. No? Anong balak mo dito sa mga anak mo, te? Ano lang po. Ano po, yan. Anong gusto mong tulong ibigay namin sa inyo? Kaming mga kalingap, anong gusto mong tulong? Hindi ka na nagsalita, te. Narinig mo ako? Anong gusto mong tulong na mapaabot namin sa pamilya mo? Matulungan man lang ito. Ayan mga kalingap, kausap ko po yun ng ina ng mga bata. Kaya ko nilalapit na dito sa microphone para marinig ng mga tao yung pinag-uusapan namin.
Anong sinabi ng ni gwapo mong asawa na tungkol dito sa mga bata? Anong mga plano niya? Wala po, wala naman pong kaplano-plano yun sa buhay kahit noon pa. Kaya nga ba ako napilitang umalis, kaya nga ako napilitang lumayo din sa mga bata. Wala pala siyang plano, pero bakit, tanong kita te, bakit umabot sa 6 mga anak mo? Hindi ko rin po, Hindi mo rin alam. Kapag ano po, may time nga po na yun, gusto kong ilaglag pero ayoko, andyan na po yan eh. Hanggang kaya kong buhayin po. Kapag sakaling umuwi ka na rito, magpapadagdag ka pa ba ng anak kay Montano? Plano mo ba? Wala na po ako, ayoko na pong bumalik, ayoko na maranasan yung dating naranasan yun. 15 years na naranasan kong hirap na lahat naranasan na namin ng mga bata. Ayoko na pong ibalik yun. Salamat. Sana tututukan mo na lang yung mga anak mo, ate. Sana meron man lang makapagtapos dito para makaahon ka sa kahirapan. Ang ganda mo kasi. Si Mika, gusto niya po Oo. Ang ganda mo kasi kaya nagigigil sa iyo yung asawa mo. No? Napakaganda mo kaya nagigigil sa iyo yung asawa mo. Gusto niya anakan ka lang ng anakan. Yung huling alis ko po, sabi niya sa akin, ano kaya kung buntisin ulit kita, parang hindi ka na magpaalis. Hindi na po talaga ako umuwi. Sabi ko, ayaw. Abroad ako para sa mga bata. Kaya alis ko talaga ako. Pagka walang kwentang lalaki. Na pong masyado. Pagka walang kwentang lalaki, ate. Kasi isipin mo, lagi na lang niyang iniisip yung kanyang sarili. Hindi na siya nag-isip ng para sa pamilya niya. Nag-iisip siya, ang isip niya lagi para sa kanyang sarili na lang. Kahit po tanongin niyo po yung mga bata, nakagalit na po yung mga yan kasi sabi po yung mga yan, ano na yung papa, lagi ka na lang nakatulog kay mama, hindi ka na lang mag-asikaso magtrabaho, wala na tayong makain, sabi yung away lang po kami lagi, kaya sabi ko, ayoko na, tama na. Ginayuma mo pala yon? Ang lakas ng gayuma mo. No? Kasi ayaw na niyang umalis sa gusto niya nasa tabi mo na lang. Hindi siya nagtatrabaho. Ayan. Mga bata. Pero sa totoo lang maganda yung ginawa mo na lumayo ka na lang para hindi ka na niya anakan pa. Lumayo na rin po ako kasi hindi ko na po kaya. Tsaka gusto ko na rin po talagang umiwalay. Kasi wala na rin po nangyayari. Away, ganyan. Nambubugbog ba si Montano? Hindi naman po, hindi. Ayan pa hindi niya magawa sa akin. Nalaban ako eh. Nalaban ka. Tama po yun. Siguro ang gwapo. Ang gwapo. Na rin po nagsabi sa akin. Oo. Sabi po sa akin yung mga bata, Mama, umalis ka. Alam mo, mayan mo na yan si Papa, kami nang naaawa sa iyo. Mga bata. Kaya yun sabi ko. Tama yung ginawa ng mga bata na kusang umalis na lang doon sa kawalanghiyaan ng kanilang ama. Ilang beses. Yun sa kagustuhan ko yung kay Ramon, ilang beses na po akong napakamatay, sabi ko para makalayo na ako. Hanggang sa yung pong last nung panganay ko na inom ako ng lason, sabi nung anak ko, Mama, anong gagawin mo? Maawa ka sa amin, maliliit pa yung mga bunso ko. Yun, nakaisip po ako na kailangan yung buhay ko. Pwede naman ako magtrabaho, pwede akong lumayo para nang mabuhay ko ng maayos. Kaya po ako nakaisip po akong mag-ano. Tama ang naisip mo. At sana hindi mo na babalikan ang lalaking yun. Dahil hanggang ngayon wala naman palang binibigay sa inyo kahit 5 duling. Wala po.
Bisitahin Grabe. yung mga bata eh. Yung pong last na bisita ng mga bata para makita lang po niya yan. Para makita lang po ng mga bata yung tatay nila. Nagpadala po ako sa kanya para lang makita niya yung mga bata. Nagpadala ka ng pera sa kanya, ikaw pa nagpadala para lang makadalaw siya Para rito. po makita lang yung mga bata. Ang kapal ng mukha mo, pare. Para po makapunta rin yung mga bata. Makapunta. Grabe siya. Hindi man lang siya nag-effort para lang makita yung sarili niyang pamilya. Halatang halata na Simula po nung umalis yun dyan, di na po yung napakabalik-balik dyan. hindi na nagbalik. Grabe ang kapal ng Hindi mukha. na po. Sanay naman na po yun eh. Sanay, Sanay sanay. na po yun mang-iwan. Sanay talagang mangiwan at sanay na maglaro. Hindi ko alam kung bakit kayo nagpapalaro lang sa kanya. Ano? Sige te. Salamat ang marami sa araw mo. Sige, salamat din po. Yeah, ito po yung Ano po yung mga bata. ito po yung nanay kausap ko po. Nakakaawa. Namasukan ng bilang domestic helper sa Saudi ka ba? Malang po, gusto ko lang umuwi. Maasas ko yung mga bata. Ay sana, te, itong video natin, sana may maawa, sana may mag-sponsor, may pagawa man lang itong bahay natin ngayon. Ako po ay handa. Ako po dyan kay Nika. Hawa kay Nika? Nasabi po sa akin na, nasabi po yan sa akin na, mama, pagod na ako dito. Uy, ka na. Ganyan po yan sa akin. Kawawa. Kung may magagawa lang po talaga, kung pwede lang ako lumipat dyan para makauwi. Umuwi po ako, lalo kung may mga sakit po yung mga bata. Wala naman po yung mga asikaso dyan po. May sakit niya yung mga bata. Maraming ano. Mabuti, hindi naman sila malnourished pero halatang kulang sa pag-aruga ng ina. Opo. Nung andyan naman po ako, hindi naman po mga ganyan. So sana po, mga kalingap, ako'y naawa talaga sa pamilya ito. Pilit ko itong inilalapit kay Kalingap Rab para matulungan. Na taon lang hindi pa kami nagpangabot ni Kalingap Rab simula nung ako'y nagpaano ng ngipin sa Manila. Pero ako talaga ang pangarap ko ay mailapit ang mga bata na ito kay Kalingap Rab. Ito yung mga karapat-dapat talagang tulungan ang mga bata na ito na inabandona ng napakabuti nilang ama. Inabandona ng sarili nilang ama. Sarili lang niyang kapritso ang kanyang iniisip at hindi man lang siya nag-iisip para sa pakainin mga kalingap, hindi niya pinapakain yung mga bata. Hingi pa siya ng pera doon sa kanyang asawa na nasa abroad para lang makita itong mga bata. Anong puso meron ka, Montano? Nakahanda na ang impyerno para sa iyong kaluluwa, pare. Pareho tayo 50 anyos. Pero sa totoo lang. Kasi po naawa din naman ako sa kanya. Kanino? Si Montano? Alam ko kung wala rin siya mapunta. Si Montano? Naawa din po, wala rin siya mapunta. Pero wala po talaga. Wala siyang pagbabago kaya tinuluyan ko na po. Naawa ka kay Montano? Oh, grabe ito. Babae na ito. Naawa pa kay Montano? Bakit ka naawa kay Montano? Naawa lang po ako. Kasi wala siyang bahay. Wala siyang mapupuntahan. Ganon? Pupunta naman. Iwan ko nga po kung asan yun ngayon eh. Oo, kita mo. Hiniwalay na din daw po yun ng babae. Hiniwalayan na. Wala bang sariling bahay yon? Wala po. Parang kami din po nung bago kami kung saan kami lugar. Hanggang sa umuwi na po ako dun. Oo. Pare tulog lang. Ayaw magtrabaho. Ano po una? Una po natrabaho na tungkol din na. Oo. Pag hanggang may pera na po, hindi na po natrabaho hanggang sa maubos na, hanggang sa kami ng mga bata papa. Kami mangungutang. One day millionaire. Yung gusto niya pag may pera siya, Ganun. magpapahinga na siya. Ganun po, ganun ang tawag ko. Ganun po talaga yun. Tamad pala ito, si Montano. Wala na po yung nautangan ng mga bata. Ano ba trabaho nito?
wala na po kayo nautangan ng mga bata, yun, sa amin na po nagagalit ng mga bata pag wala na po kami Walang nautangan. hiya ka talaga, Montano. Grabe ang kapal ng mukha mo. Isipin mo kung matino kang lalaki, hindi ka nga nakapagpagawa ng bahay dito sa pamilya mo. Kung matino kang lalaki, inaasa mo sa mga vlogger yung pamilya mo. Mabuti na lamang. Pangalawang vlogger na pala ako dito na humawak. Mabuti na lamang na sumpungan ko ito, Montano. Sana sa may mga mabuting kalooban natin mga sponsor dyan, matulungan ito. Mapabahayan. Grabe ang bahay nila. Oh, ang bahay nila nakakaawa talaga. Hanggang ngayon, nababayad pa po ako yung utang. Nagbabayad ka pa ng utang dahil sa kapangungutang niya? Ang Grabe. dami ko pong utang bago po ako nakaalis. Lubog na lubog po talaga. Lubog na lubog sa utang. Grabe. Nakakaawa. Magkano sweldo mo dyan sa abroad? 20K 20. Ang Saudi talaga, 20 lang. at mababa. Oh. Maliban lang kung mag-Hong Kong ka, mag-30 plus ka. O, nataas. Pero kahit pa paano, okay na rin yan kaysa nandito ka sa Manila, nandito ka sa Dait. Opo. Okay na yan. Totoo po yun. Titiisin mo na lang talaga yung pananabik mo sa iyong pamilya para lang mabuhay mo yung mga anak mo. Ano? Tingin ko na lang po kahit po yung sasabi sila sa akin na pagod na sila, na mama umuwi ko na. Unang napapagod tong anak mong babae, yung dalagita, siya lahat ang kumikilos dito ay Opo. nakakaawa. Sa lahat. Grabe po. O sige, sa sunod na pag-uusap natin, salamat ha. Ate, salamat. Nalika rin po yung mga bata. Ha? Salamat ng marami sa iyo sa iyong pagsagot sa tawag ha. Ayan po, ito yung nanay. Nakikita ba, mami? Nakikita ba? Yan. Inlit. Yan oh. What? Nakikita? Nakikita ba? Yan oh. Yan. Ang ganda niya eh, no? Kaya, Mami, ang ganda mo. ang ganda niya. Mana pala sa'yo yung anak ng dalaga. Ang ganda niya, kaya mas ginusto niyang anakan lang siya ng anakan. Balik na kita. Salamat ng marami, ate. Yan po. Uy, kumusta ka na? Kumusta ng buhay mo? Ha? Anong plano mo? Anong gusto ang pangarap mo sa buhay? Ano ba pangalan mo? JM po. Jojo Magsalita ka. Anong pangalan mo? JM po. Anong pangarap mo sa buhay? Anong grade ka na? Ito po. Grade 2. Anong masasabi mo kay papa mo? Ngayon, magsalita ka. Sabihin mo lahat. Yung sama ng loob mo, ilabas mo. Sabihin mo sa papa mo. Sige. Galit ka sa papa mo? Galit ka? Hindi ka galit? Natutuwa ka pa sa ginagawa niya? Pinapakain ka ba niya? Hindi. Dapat magalit ka. Ano? Hindi. Tama lang yung mga bata. Huwag kayo magalit. Ikaw? Anong pangalan mo? Mga tingnan mo mga paa, mga kalingap, nakatinilas, kawawa. Walang tinilas mga bata, kawawa. Anong pangalan mo? Ilang grade ka na? Grade 4 po. Grade 4 po. Anong pangarap mo sa buhay? Ha? Anong gusto mo maging? Doktor po. Doktor. Mag-ano ka, yung ilaygit mo si mama mo ha. Para hindi na manganak si mama mo. Ha, ilaygit mo yung mama mo ha. Ito po. Baka magkita sila uli ni papa mo, anak na naman yan. Payag ka pang dagdagan pa kayo? Hindi na. Ilan kayo magkapatid lahat? 6 po. Ilan sa labas? 23 kayo lahat. Alam mo ba yon? Opo. Alam mo, 23 kayo? Opo. At ang tatay nyo ay napakasipag. Masipag, gumawa ng bata, tamad magtrabaho. No?
Pero huwag kayo magalit sa papa nyo. Ama nyo pa rin yan. Mrs. Love, dito tayo. Ano pangalan mo? Grabe, tingnan mo yung ulo. Oh. Tingnan mo yung ulo, mga kalinga po. Ano? Ang dami sugat. Ang dami sugat. Tingnan nyo po itong bahay nila, mga kalingap. Mabuti pala kasi meron pa. Ito po ang kwarto nila. Oh. Ito pong kwarto nila, mga kalingap. Oh. Tingnan nyo po, mga kalingap, yung kwarto nila. Oh. Ang liit. Akala ko naman ito ay ginawa ni Montano, Ramon Montano. Hindi pala. Ito pala ay pagawa din ng isang vlogger na humawak sa kanila noon. Anong pangalan ng vlogger na yun? Nakalimutan ko. Bro TV po. Bro TV. Ito, tingnan niyo po. Oh. Ayan oh. Nakakaawa talaga. Ito yung pangalawang kwarto. Ha? Ito po yung pangalawang kwarto. Akala ko, mga kalingap, kulungan ito ng mga baboy. Pero magpasalamat tayo doon sa nagpagawa nito, mga kalingap. Pero kung mayroon pong maawa sa atin at mayroon may mabubuting kalooban at mabubuting puso dyan na gusto mag-sponsor sa mga bata nito sa pabahay, handa ko pong ipagawa ang bahay na ito, mga kalingap. Handa ko po ipagawa. Ayan po ang kwarto po. Ito pong banyo nila. Ayan, oh. Ito banyo nila. Ayan. Ayan, takip niya. Ito yung dingding, mga kalingap, oh. Tingnan niyo po ang dingding. Ayan po. Napakadelikado. Napakadelikado, mga kalingap. Lalo na kay Raisami. Ayan o. Tingnan niyo po. Ang mga dingding, puro tabing lang ng kumot po. Ha? Puro tabing ng kumot. Mga dingding nila lahat, puro kumot. Kundi kumot, sako po. Ayan po. Nakakaawa talaga. Mga kalingap, sobrang nakakaawa. Ako'y naawa talaga sa pamilyang ito. Sana naman yun sa napakawalang hiya nilang ama na magbigay man lang sana siya sa mga anak niya. Pero bagkos na magbigay, imbis na magbigay, nagalit pa. Nagalit pa, mga kalingap. Yun, kanina sa ingan. Ito po sa ingan nila, oh. Wala talagang kagamit-gamit kahit isa, mga kalingap. Grabe. Yan, oh. Walang kagamit-gamit. Di tayo ding. Grabe. Tabi kayo. Tabi kayo. Upo kayo dyan. Nandito isa. Di ba matumba yung lamig? Grabe yung lamig sa mga kalingap, oh. Yan. Pasayaw-sayaw na lang. Ayan, oh. Ayan. Ayan, oh. Bibigyan kita ng tulong pa rin ngayon, ha. Bigyan ko kayo pambili ng grocery. Sa sunod na lang ako magdala ng grocery. Sa ngayon, pera muna ibibigay ko sa inyo, ha. Okay. Sige. Mrs. Love. Yan. Sana makatulong sa inyo ng malaki. Bibigyan kita ng pera. Sana makakatulong ng malaki sa inyo. At sa totoo lang, nire-recommenda ko na kayo kay Kalinga Prab. At sana mapansin ito ni Kalinga Prab at makita nila yung kalagayan ninyo. Ha? Ayan o, 1,000. Mula po yan sa sarili kong channel. Kinita ko sa channel ko. Binabalik ko rin sa inyo. Sige, magpasalamat ka. Salamat po. Salamat kay Dr. Lab. Salamat po kay Dr. Lab. Salamat kay Kuya Bal Santos Matubang.
Maraming salamat po kay Bal Santos Matubang, Kay Ate Edna Vlogs. kay Atin na Vlog. Ganon din po kay Kalinga Prab. Ganon din po kay Kalinga Prab. Makiusap ka na sana tulungan kayo dito sa bahay nyo. Kayo lahat matulungan kayo. Sige, makiusap ka. Magsalita ka. Sana po may magtulong po sa amin na makapagawa ng bahay. Kasi po di po matagal pa po maayos bahay namin kung si mama pa po mapagawa. Hindi ito kakayanin ng mama nyo ipagawa sa liit ng sweldo ng mama nyo. So makiusap ka sa mga viewers at sa mga sponsors na sana matulungan kayo. Sige. Sa mga viewers po, sana po matulungan niyo po kami. Mga sponsor. Mga sponsor din po. Anong gusto nyo? Pagandahin natin bahay nyo? Gusto nyo? Yan, makiusap kayo sa sponsor. Sabihin mo, sana matulungan nyo kami. Doon ka harap kay mami. Sige. Sana po matulungan niyo po kami sa pagpagawa nitong bahay namin. Ano pangalan mo? Tristan po. Tristan. Ikaw. Sige, makiusap ka. Makiusap ka. Yan. Maraming salamat po mga kalingap. Sa aking mga sponsor po, shoutout po kay Sir Rene. Maraming salamat po, sir. Kay Ma'am Erica Alpon Vlogs, maraming salamat din po, ma'am. Support natin Erica Alpon Vlog. Maraming salamat din po kay Mel Vlogs. Support natin, sponsor ko rin po. Manaylis. Si Manaylis po, sponsor ko rin po. Salamat ng marami. Jocelyn Bagyuso, thank you so much. Ma'am Helen Jans, thank you so much din po. Elena and Elena from Geneva, Switzerland. Maraming salamat din po. Sana po makawaan po natin ang pamilya nito. Sana may mabubuting puso. Walang-wala po talaga. Sumasakit ang dibdib ko habang kausap ko sila, kalingap. Sana mabigyan natin sila ng tulong. Magpasalamat din tayo sa una nag-vlog sa kanila na Bro TV. Thank you so much sa pagpagawa po ng bahay. Ang kanilang ama po ay wala pong naipagawang bahay. Ni isang poste wala dito. Pero ang pamumuste doon sa kanyang asawa, lagi niyang ginagawa. Kaya umabot ng 6 ang kanyang anak. Napakawalang yan tao sa balat ng lupa. Nagagalit pa siya. Dahil, ano sabi? Mukhang pera daw. Mukhang pera itong kanyang mga anak. At siya hindi mukhang pera. Mukhang mga ngabayo lang siya. Ganun ang ugali niya. Yung mga anak niya, sabihin niya mukhang pera, ang sakit ng kalooban ko doon. Gusto mo lang kasi, pare, kakabayo ka. Patawarin ka ng Diyos, pare. Sana sa pamamagitan ng vlog na ito, matuto ka ng kumilos at magtrabaho. At hindi 50 anyos ka na pero tamad ka pa rin. 50 anyos ka na, hindi mo mapakain ng maayos sa pamilya mo. 50 anyos ka na, 23 na ang anak mo sa iba't ibang babae. Anong pinangako mo? Yung hawak-hawak mo dyan na baril? Pare, mahiya ka naman. Hindi ko sinasabing kaya namin tulungan to mga anak mo. May mga sponsor kaming mabubuti. Erica Alpon Vlog, support natin. Sir Winnie, support natin. Elsie and Elena from Geneva, Switzerland. Thank you so much po. Inuulit ko lang po ang aking mga sponsor. Baka meron akong hindi naalala at nabigkas. Kaya po, inulit ko na lang po. Maraming salamat din po sa shoutout kay Catherine Official, Maramara 77, Kalingap Gilbert, Kuya Kins, and Putik Channel, shoutout din po. Berador and Batang Hamog.
Maraming salamat din po sa ating mga butihing sponsors na sana maawa po kayo dito sa mga bata at mabigyan po natin ng tamang kagaya ng nagawa ko po kay Jan Marte, pero sana meron ding may mabubuting puso at kalooban na mabiyayaan man lang ng bahay ng mga bata dito at makatulong sila ng maayos dyan, no? Akala ko na hindi ko pwedeng banggitin dahil ito ay binigay sa kanila ng isang sponsor po. Maraming salamat po sa walang sawang pagmamahal po kay Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, ganoon din po kay Kalingap. Kung wala po sila, wala din po kami dito ngayon mga Kalingap. Thank you so much sa inyo lahat. Patay, ma'am. Alis na ako. Bye-bye na sa inyo. Bye-bye. Bye-bye. Ingat kayo lagi. Bye-bye. Sa wala pong anuman. Bye-bye.